Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating talakayan, sa ating mga maiinit na balita, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Martes. Isang 80 years old na lalaki ang nakaupo po sa sofa ng kanilang bahay kasama ang kanyang 45 years old na anak na lalaki. Maya-maya lamang po, biglang may isang uwak na dumapo sa kanilang bintana. Tinanong ng ama ang kanyang anak, "Anak, ano yung dumapo sa bintana natin?" Sumagot naman po ang anak, "Uwak po yun pa." Makaraan ng ilang minuto, muli naman pong nagtanong ang ama, "Ano ang tawag doon sa dumapo sa bintana natin, anak?" Sumagot naman po ang anak, "Sinabi ko na po sa inyo pa, uwak nga po iyon." Pagkalipas pa ng kaunting sandali, muling nagtanong ang ama sa ikatlong pagkakataon, "Ano nga yung dumapo sa bintana natin, anak?" Sa pagkakataong iyon, may bahid na po ng inis ang tono ng anak nang sabihin niyang, "Uwak nga po, uwak." Makalipas pa ang ilang minuto, muling nagtanong ang ama sa ika-4 na beses, "Ano yung dumapo sa ating bintana?" Doon po napasigaw na ang anak, "Bakit po ba paulit-ulit ninyong tinatanong yan? Ilang beses ko na nga pong sinabi sa inyo, uwak po iyon, uwak." Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ang ama. Pumunta sa kanyang silid at bumalik na may daladalang diary na luma na at kupas. Binuksan ito ng ama at sinabi sa kanyang anak, "Basahin mo ang pahinang ito." Binasa ng anak ang nakasulat sa diary. "Ngayon, ang aking munting anak na 3 taong gulang pa lamang ay nakaupo sa tabi ko sa sofa habang may uwak na nakadapo sa bintana. Tinanong niya ako ng 23 beses kung ano ang dumapo sa aming bintana. At sa bawat tanong niya ay malumanay akong sumasagot sa kanya. Ni minsan ay hindi ako nainis. Sa halip ay pinaparamdam ko sa kanya ang aking buong pagmamahal at pasensya." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong Tuesday morning? Ang kwento pong ito, mga kanyusik, ay paalala sa atin na huwag nating kalimutan ang pasensya, paggalang at pagmamahal sa ating mga magulang. Lalo na habang sila ay tumatanda. Madalas po kasi habang lumalalim ang edad nila, nagiging makakalimutin na sila. Paulit-ulit magtanong o mabagal sa mga bagay-bagay. At sa panahong iyon, minsan tayo naman na mga anak, nawawala ng pasensya. Nakakalimutan po natin dati rin naman tayong ganun, 'di ba? Makulit, paulit-ulit, malikot, puro tanong. Pero hindi po sila nainis sa atin. At sa halip ay mahabang pasensya at pangunawang ibinibigay po nila sa atin. Ang mga magulang habang tumatanda ay mas nangangailangan ng mas maraming atensyon, oras at malasakit. Sa kabila ng mga pagkakataong nagkakamali sila o tila nakakalimot, nararapat lang po, mga kanyusik, na suklian natin ang kabutihan at pag-aaruga ang lahat ng sakripisyong ginawa nila para sa atin. Hindi po nila kailangan ng sermon o inis, kundi pang-unawa at pagmamahal. Kung ngayon po, mga kanyusik, naiinis tayo kapag makulit sila,
darating po ang panahon na mamimiss natin ang pagiging makulit nila kapag hindi na po natin sila kasama. Kaya sa halip na mainis, isipin na lang natin na ang pag-aaruga at pangunawa sa ating mga magulang ay pagkakataon natin upang maipakita sa kanila kung gaano po natin sila kamahal. Sabi nga po sa Exodus chapter 20 verse 12, "Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Tuesday.